Manluro man ni Mama. Tingnan ako ng TV. Galingan yung pag-awat at huwag mong boso. Ipapasilin naman natin sa kanila ang mga magagandang gabay nila sa buhay. Kasama pa rin syempre sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sammy Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio Tagapayo. At dahil nga mga kapatid, buwan naman ang Sabado pagsasama natin ito, may araw na, ang araw na ito ay espesyal dahil makikisaw-saw na sa atin ngayon, walang iba kundi ang ultimate saw-sawera na si Ateng Jolly Jabalet. Hello Ateng! Welcome to Face to Face! Hello, Chang Aren! So happy to be here! At maraming salamat at naku masasamahan niyo po kami ngayong umagang ito sa ating unang Sabado ng Face to Face. Tamang-tama ka dyan! Yan! Kaya naman Pilipinas, buong mundo, ano pang inaantay nyo? Eto na yun eh! Let's make it a come on! Face to Face na! Daig pa raw ang kwako ng kanilang kapitbahay dahil ang eyesight raw nito ay ubod ng tinik sa pamumuso. Pero malas lang daw nito dahil siya naman ay agila. Oo, na nakahuli at tumagit sa tinaguriang Boso King. Ano ba ang nangyari? Janice Reyes, pasok! Tama-tama, nandito si Jelly, Ate Janice. Buti naman at nakarating ka. O teka muna, pag-usapan natin, may nahuli ka ng boboso. Sino to? Si Ronnie po. Bakit? Anong ginawa niyo, Kasi Ronnie? nang araw na yun, Hmm. tutungkit kami. Kasi araw-araw tutungkit kami niya. No? Oh, ang saya. Araw-araw natutong ear. Diba Buti na? pa kayo. O tapos? Tapos nung nanap ko, sabi na nung nakikiligo nga daw kasi ano, parang problema nga kami. Tapos yung CR kasi pag dito, tapos yung daan dito. Pag Kanino yung CR? Bakit nasa labas? CR na po siya pag ano, sunog kasi sa amin eh. Hindi pa... Ah, so yung CR na yun, pwedeng gamitin ng lahat. Oo, pangkalahatan. O sige, panglahatan. Okay, tapos? nung paikot na ako sa CR, tamang-tama nakita ko si Ronnie. Nakaganon siya doon, sabay ganon. Sabi ko, sino to? Pagharap niya nakita ko si Ronnie. Bakit nakaganon ang pwesto? Kasi naluluboso nga siya. Ah, so sino sinisilipan? Sinong binobosohan? Yan ang tanong. Long time mo yan, hindi ko alam si Madeline na yun naliligo doon sa Ah, CR. okay. Hindi mo na naantay, hindi mo na nakita pa kung sino yung lumabas. Okay. So, sinita mo si Sabi ko, Ronnie. Ronnie, anong ginagawa mo dyan? Sabi Oh. niya, umiihi lang daw siya. May umiihi pang ganyan, ang tsura mo. Oh, bakit ano yung itsura? Nakaganon nga siya, tapos sabay silip. Kasi yung CR, kasi may butas doon. Saan banda may butas? May butas sa taas, meron sa baba, pero hindi sa gilid, yung sa may pinto. O paano nagkabutas yun? Kasi ano po, kita ko talaga yung ano, pero Bakit hindi tinapalan? Ang kalahatan po kasi yun, kaya pwede Oo. lahat. Oo. Pwede makikita. So, nung hinuli mo na sinigawan mo si Ronnie, anong ginagawa niya? Okay. Sabi niya, umiihi lang daw siya. Oo. Ha? Dira ko? Ano? Yung katong iro, may mga pagin. Kasi nakita mo talaga eh. Itago na lang natin siya sa bansang na at ano? Ah! Low, 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 low. Kung ano man ang ibig sabihin na ayoko lang isipin. O, tapos? So, Madeline, ikaw may naliligo dyan? Sabi niya, oh, bakit? Oh. Sabi ko, hindi Sexy naman ba si Madeline? basta babae naman po siya. Nakakatawa yun. O, tapos? Hindi mo alam, binubusuan ka na, sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, sino man nabuso? Si Ronnie, sabi ko gano'n. Oh, pinuntahan yung lugar kung saan siya Noong nakatira. ano, umaga, pinunta namin tsahin niya daw. Oo. Sabi ko, Ate Janet, hindi mo ba alam na yung pamangkin mo nagmuboso? Sabi ko, Sino yung Janet? Yung tsahin niya daw. Okay. Hindi naman niya tsahin yun eh. Bakit? Kasi nakita ni Madeline yung kinabukasan, nag-holding hands pa sila eh. Ka-holding hands ang Janet! Oh my God! Si tsahin ba ganon? So, teka muna. So, anong paliwanag ng Janet? Bakit ganon si Ronnie? Hindi naman Naniwala ka siya. Nagkinuha niyo Ano ano yun? yun? Subukan niya. Oo. Sabi niya, gawa-gawa lang daw namin yan para pag-usapan lang daw. Sabi niya. Oh. Tapos nung mag-aano na nga sana kami, magbabarangay na sana kami. Tinakot pa kami ng may kamag-anak doon silang pulis. Kaya hindi kayo Kaya nagsubo. hindi natuloy kasi umiyak na rin si Madeline kasi napahiya na siya. Oo. Kinabukasan naman, kalap na yung balitan natin, pala yung katawan ni Madeline.
itsura, Oo. gano'n. Ang nakarating sa akin balita kasi, Janice, na sinasabi ng Janet, kaya daw sinasabi lang ni Madeline niya dahil may gusto siya doon kay Ronnie. May boyfriend si Madeline. Kilala ko yung boyfriend niya. Pwede naman magka-crush, di ba? Ang nakakagulat dito ay yung reaction nga daw nung Janet na parang wala lang sa kanya. Paano raw nga bobosuhan ni Ronnie ang friend ni Janice? Ayon sa kanya, hindi raw ito maganda. Ha? Bakit naman? Ang tiyahin na mismo ang magpapaliwanag. Narito po, si Janet Espanola. Pasok! Sandali po, Aling Janet, bakit hindi po kayo naniniwala sa sinasabi nilang ginawa ni Ronnie? Paano nangyaring siya magboboso? Okay, ipagpalagay po natin, Aling Janet. Sandali po, mapatunayan namin na si Ronnie nga ang gumawa nun. Makakalitan po natin ang salawin ni Aling Janet. Makatutukan po ninyo ang paglabas na sinasabi, nabosohan na ba niyo, Queen? Ano nga ba talaga ang kanyang itsura? Huwag po kayong maglilipat. Abangan nyo ang face-to-face. So, Aling Janet, kayo ba ang nagsabi niyan sa pamangkin niyo na kung boboso siya, piliin niya yung makinis? Ayan guys, ang galing na tsahe. Approve ka doon. Try our best ever idol hot dog. Our juiciest ever. Sulit na sulit kaya ay delicious talaga. Ang sinasabi ni Janice, huling-huli niya sa aktos ni Ronnie na sinisilipan nga daw si Madeline pero todo tanggi ka, Ate Janet, at sinasabi mo hindi magagawa ni Ronnie yun. Para magkaintindihan lang tayo. Paano po ninyo naging pamangkin si Ronnie? Pamangkin ko po sa pinsan. Okay. Bakit daw sabi magka-holding hands kayo? Eh, syempre, nag-usap ko. Nakakuha na rin na chismosa na. Nag-chismosa na. Sabi na, ay, sinabi na, binusukan ako. Okay. Kasi nagsumbong ko si Ronnie sa akin na sabi niya, napuso daw, nakita niya daw. Sabi niya, ikaw ngayon lang dun sa siya. Gusto na gano'n. Okay. So, okay. Aling Janet, okay. So, nung pumunta po sila, nagreklamo, ano po ang ginawa ninyong aksyon? Oh, ano ang ginawa niyo? Sabi ko, totoo ba yung ginawa ko? Sabi niya, hindi totoo yun. Bakit ako magbubuso? Piliin ko na lang yung makinis. Bakit ako magbuso doon? Bakit ako itsura? So, bakit po po sinasabi, gano'n po katotoo? Okay, sandali. Gano'n po katotoo, Aling Janet, na nilait niyo pa ho kasi daw si Madeline. Baka lang naman, magbuso ka lang naman. Piliin mo naman yung maganda. Hindi. Okay. So, Aling Janet, kayo ba ang nagsabi niyan sa pamangkin niyo na kung boboso siya, piliin niya yung makinis? Ayun guys, ang galing na tsahe. Approve ka doon. So, sa mga tuwid, sinabihan mo pa rin siya na magboso. Hindi ko totoo yun. Oh, sinabi ko makinis. Narinig niyo ba mga kasawsawan? Narinig ko. Gusto ko malaman kung bakit alam niya hindi makinis yung babae. Paano niya nalaman na hindi Oo. makinis yung babae? Makalapit na kami ng bahay. Ibig sabihin, nakita niya. Oo. Alam ko lang na naisip niya. Hindi siya makita kung ano itsura niya. Ayun na. Eto na. Alam kong gusto po rin yung makita kung ano ba itsura ng banyo na yun. At yung ano'y pinangyarihan ng pusukan. Eto na, panoorin natin. Ano ba itsura? Ano ang nasa dakong baroon? Bunga ng malikot na pag-iisip. May butas na ba? Nasaan? Parang natatakot ako, parang may lalabas na aswang. Kulang sa semento. May mga siwa. Hindi kaya
nagkakarelasyon kayo kay Ronnie? Hindi ko kami yan kasi. Ha? Dami nagsasabi. O dami nagsasabi. Isa ka kasi. Oh, Okay, sandali lang. O, pakinggan natin ang paliwanag ni Doktora. Yan ang pala yung tinatawag na exhibitionist. Na habang nagpapakita ng sabihin na natin na medyo masyado maiksi yung damit or kaya talagang makikitaan siya, mas gusto niya na yun. Kasi nandun yung elation na nakaka-boost ng kanilang self-esteem. Pero kasi unang-una siya, yung lugar, public place yun eh. Alam mo, kung doon ka maliligo, kahit anong sabihin mo, masisilipan ka. So bakit mo kinakailangan na yung kung maliligo ka ba, kailangan ba talagang expose ka? Nakita niyo naman yung lugar, public place yun. And then, ang pinagtataka ka dito, alam mo, ang isang voyeur, hindi pinipili ko kung makinis o hindi. Basta pag voyeur ka at Ikaw na panininip nga ka, ulit si Ronnie? 22, tapos walang girlfriend. Hindi kaya may kinalaman din doon. Baka naman parang sabik na siyang matutunan kung ano ang birds and the beast and the whatsoever. Ako pwede yun Baka yan. late bloomer or Kasi something. wala, basta pag naninilig ka, hindi mo naman pipiliin kung yung napili mo ay maitim yung taong sinisilipan mo. Baka mamaya nga masilipan mo pa, lalaki rin eh. Salamat, Doktora. So, posible, Aling Janet, na dun sa ginagawa na yun ni Ronnie, meron siyang nakukuhang ikinaliligaya niya na marahil hindi niyo maunawaan dahil siyahin lang kayo, kailangan makausap si Ronnie para maayos yun. At kung bakit nagkakagunon. O mga kasawsawa, narinig nyo na, isang tao na nagtatanggol sa kanyang kaibigan na nasilipan at isa namang tiyahin na nagtatanggol din sa kanyang pamangkin na di umano naman ay nalilit. Sabi nung nasa puti, nahuli niya, nakakaiba ang pwesto na parang hindi nga nagwiwiwi lang. Ang sabi naman ng nasa pula, hindi naman maganda yung kaibigan mo, bakit sisilipan? Aba, kaninong kwento ang mas pinaniniwalaan nyo? Mag-photo hands tayo! Go! Aba, pati si Aten Jelly, puting-puti. Nakatsa! Kahit pati si Ating Jenny ay kumbinsido na oo nga naman, bakit iba ang pwesto na pagwiwi? Yan ang ating botohan. Siya na nga raw ang nabosohan pero siya pa raw ngayon ang lumalabas na may gustong kay Boso King. Bakit meron nang nangyari nga? Alamin natin mula sa Banyo Queen ang depensa niya. Narito po si Jinky Madeline Luna. Pasok! Jinky, sandali lang. Sandali. Ang sinasabi ni Janet. Okay, bakit ang sinasabi ni Ate Janet, gawa-gawa nilang daw ang kwentong yun? Hindi naman po totoo. Ay, totoo naman po. Alagaan, hindi totoo. Pilitan niya ako talaga. Hindi ko. Napansin mo ba talaga na merong nakatingin? Hindi ko po sinabi sa kanya. Hindi ko lang sinabi sa akin. Pero meron siya ang tanong, Madeline, may gusto ka ba kay Ronnie? Ba't ako magkagusto? Eh, may boyfriend naman ako ng guwapo pa. Ayan na ngayon ang nakakaloka, parang binaligtad pa ni Janet at Ronnie ang pangyayari. Sabay-sabay po natin aalamin ang katotohanan. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik po ang gaano katotoo na pinusuhan mo si Madeline? Tingnan mo ako sa mata. Siyasa na ako, nanon sa pagbukas sa dito, at natapit sa dala-dala ko lang kung ano gusto ako na. Oh. Walang totoo. Pero eto, ganun sa tanong, kayong dalawa daw? Facebook sausawa na mga kapatid. Mikael Frederuses Tolenada. Chan Ami, itong face-to-face ang lagi namin inaabangan pagdating ng hapon mula araw ng Lunes hanggang Friday. From Voice of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Celta 14, more power. Halos maiyak na nga si Manny
nakadamit. Hindi, nakadamit nga daw siya eh. Nakadamit siya. O, hindi ba damit ang sando? Ano bang tawag doon? Malay mo baka kanipes. Wow, judgmental tayo ha. Eh, hindi ko alam ako, abogado ho pala kayo. So, gaano ka totoo, Madeline, na naapektuhan ka sa nangyaring ito dahil kumalat doon sa lugar ninyo? Pinagkakalat po niya na ganito daw nung katawang ko. Nakita niya raw kami sa katangan hindi naman totoo yan. Dahil kaya po pinakala hindi masasabi eh. So, Aling Janet, kapag nagkwento si Ronnie na nasilipan niya, ibig sabihin na silipan. Kasi saan ako kunin ang kwento? Ibig sabihin na yun, gawa-gawa lang ni Ronnie. Ibig sabihin, nakita niya. Oo. Hindi totoo eh. Hindi po siya nakatayo lang po siya doon. Hindi lang po siya. Nakailing siya. Okay. Kasi Aling Janet, unawain niyo rin yung damdamin ni Madeline na siya na nga ang nasilipan, nilalait-lait pa yung katawan niya na ikinakalat na chismis na hindi maganda. Ikaw ba, Ate Jelly, naniniwala ka bang i-invento naman ito ng mga babae? Parang hindi naman. Hindi ko naman kasi ano naman ang nakukuha nila sa pag-iimbento. Isa pa nga lalong mawawalan kasi siya tayo nasilipan, hindi ba? Kung mag-iimbento lang sila. Siyempre sila din na napapahiya. Di ba? Sa mga puntong ito. So, bakit naman sila lalabas dito para sabihin sinilipan siya kung hindi naman talaga siya nasilipan? Tanungin na natin muna si Attorney Ben, may nakulong na po ba na dahil sa pamboboso? Kasi kahit paano, may nalalabag din na karapatang pangtao ito, di po ba? Tama kayo ron dyan. Kasi po yung pumuposo, yun ang maaaring makumit na criminal doon ng sino mang gumagawa ng yung life coercion or unjust vexation. At kung totoo man po, mapatunayan na ginawa ni Ronnie din yun, hindi ho ba parang bilang babae, pang-aabuso din yun kay Madeline kasi emotionally naapektuhan siya sa kinalat na chismis pa tungkol sa kanyang katawan at doon mismo sa ginawa ni Ronnie na panigil. Tama rin yun dyan. Dahil kung mapatunayan na si Ronnie rin ang naging dahilan ng pagkakalat na yun, panibagong krimen pa. Panibagong kaso po yun. Maaari kung makubit ni Ronnie doon yung slander by deed. Dahil nagtakas ng disco o mayroon makasal sa pagkatawag nitong si Madeline yung ginawa niya yun. At may kulong din po yun. Salamat po, Attorney Ben. So, ang tanong ngayon sa inyong dalawa, desidido ba kayo na magsampa ng kaso?